Hinarvest ko na pala ngayong araw yung tanim ko na mustasa at alam nyo ba kung nakailan tali ako? Naka 35 tali lang naman ako nang na-deliver sa palengke o diba ang dami? At nung kinahaponan naman na nga ay nilinis at nilamas ko ulit tong lupa para taniman ulit ng panibago. This time hindi lang mustasa ang itatanim ko, tataniman ko rin ng pechay kaya ang mangyayari sa isang plat na to ay kalahating mustasa at kalahating pechay. At dahil nga hindi aakit si mama ngayon sa taas ng bundok, siya na lang daw muna mag-harvest ng mga tanim ko na mustasa. Magaluto kasi ako ngayong umaga ng almusal ng anak ko at papasok pa siya sa school. Pero pagkatapos ko namang asikasuhin yung anak ko dito, ay tutulong na rin ako kay mama sa pag-harvest. Gusto ko lang din palang sabihin sa inyo na bago ko harvestin tong mustasa, ay inabunuhan ko pa ulit siya ng isang beses at 1 linggo na ang nakakalipas. 3 beses ko pala siyang inabunuhan sa loob ng 1 buwan, kaya lumaki siya at tumaba ng ganyan. Nagkaroon na rin pala siya dito ng mga supling at natutuwa naman ako dahil yung isang puno minsan ay nagiging 3 dahil sa nagkaroon siya ng mga supling. Kung natatandaan nyo at napanood yung video na in-upload ko noon nung nagtatanim ako nito, pinakita ko doon na ang punla na ginamit ko dito ay talagang matanda na. Matigas at mahaba ang puno niya noon, gawa kasi ng matagal na nga siya na punla, kaya naman nung lumaki ay nagkaroon na siya ng mga supling. Isa rin pala sa dahilan kung bakit mas gusto kong itanim ang mustasa kumpara sa pechay, kasi ang mustasa mas matigas yung puno niya kumpara sa pechay. Kaya para sa akin, mas madali siyang buhayin. Tsaka isa pa pala, dito sa lugar namin, bihira lang ang nagatanim ng mustasa, palaging pechay yung mga tinatanim nila. Na-canvas ko na rin pala to kahapon sa palengke, dun sa palaging pinagdideliveran nila mama ng mga gulay. Ganito pala kalalaki yung isang tali na ginagawa namin, 6 na puno iyan. Pero kung malalaki yung puno, kahit 4 na piraso lang, pwede na sa isang tali. Kahapon pala, nung nag-canvas ako ng mustasa sa palengke, ay nag-ikot-ikot muna ako. Nagtingin-tingin nga ako kung marami bang nagbebenta ng mustasa sa palengke, at sa nakita ko nga kahapon ay wala namang gaano. At dahil nga konti lang ang nagbebenta nito sa palengke, sigurado ako na medyo mataas ang kuha sa mustasa ko. Doon nga sa pinagbentahan ko nito ay kinuha niya ang mustasa ko ng 20 pesos ang isang tali. Medyo mataas na ang 20 pesos sa isang tali para sa akin, pero nung mga nakaraang taon, nakaranas din naman ako na ang isang tali ay 30 pesos ang bilhin nila. Pagkatapos pala namin diyang mag-harvest ni mama, ay kinuha na namin to isa-isa at pinunta na sa bahay para hugasan. Meron pa rin pala kaming mga natira dyan na hindi namin na-harvest, at ang gagawin namin doon ay uulamin namin mamayang hapon. Dito pala sa bundok, tuwing mag-harvest kami, ang inuulam namin ay hindi na pwedeng ibenta. Kung tawagin namin ay reject, pero hindi naman talaga siya totally reject na reject, kasi pipilian mo lang siya ng pwede mo pang kainin. Pero kapag marami kaming napipitas na mga reject, halimbawa mga sitaw, talong at saka mga kalabasa, pinamimigay rin namin. Umabot nga ng 35 tali dito yung na-harvest namin ni mama, at ayan nga, nilagay na namin sa batya para mahugasan. Hindi ko pala to kayang bitbitin mamaya na mag-isa lang sa motor, kaya naman nagpasama ako kay papa sa pag-deliver sa palengke. Hinugasan at kinamada ko na nga lang ng maayos dito sa may supot para hindi madurog. Pinagkasya ko na nga lang sila lahat dyan sa isang supot, at pagkatapos ay dineliver na namin ni papa sa palengke. At pagkatapos nga niyan, pagka-uwi ko, pagkagaling ko sa palengke, ay pumunta na naman ako dito sa tanim ko na mustasa para kuhanin naman yung mga dahon at saka yung mga puno, ibibigay ko sa mga baboy. Ayaw kasi to kainin ng mga pabo, rabbit at saka ng mga manok. Kahit pahaluan ko ng feeds, ayaw pa rin talaga nila kainin. Kaya naman ibibigay ko na lang to dun sa mga baboy na alaga ni mama. Siguradong kakainin nila to. At fast forward nga tayo, kinahaponan naman, mga bandang 3:00 siguro to ng hapon, ay pinagkukuha ko na yung mga natira na mga mustasa kaninang umaga. Nilagay ko na nga lang lahat siya dito sa balanan ko, at pagkatapos binasa ko siya dyan ng kaunti para matagal siya malanta. Nung matanggal ko na nga dyan lahat ng mustasa at saka nung mga tumubo na mga damo, ay binungkal-bungkal ko na to gamit ang pala. Pagka ganitong pangalawang beses na siyang matataniman, ay madali na lang siyang bungkalin dahil napakalambot na ng lupa. Sa unang pagtatanim ka lang talaga mahihirapan dahil magagamas ka, lilinisin mo yung tataniman mo at magalamas ka ng lupa na medyo matigas. Pagkatapos ko naman diyang magpala, ay pumunta naman ako dito sa kulungan ng manok ng kapatid ko at kukuha ako ng ipot. Lalagyan ko siya ng ipot ng manok para yung pangalawang tanim ay mataba pa rin. Tuyong-tuyo na pala yung mga kinuha ko na yan, at pinuno ko nga lang dito itong maliit na timba na daladala ko. Pagkarating ko nga dito sa plat ko, ay binubuo ko na rin kaagad yung mga nakuha ko, at pagkatapos naman yan ay nilamas ko na yung lupa para naman humalo yung mga pampataba. Mabilis nga lang din ako dito natapos sa paghalo ng lupa dahil hindi mo naman na siya kailangan lamasin pa dahil iwawagwag mo na lang yung lupa. Kaya pala inagahan ko ngayong hapon ng pagtatanim dahil may pupuntahan pa kasi ako pagkatapos ko dito. Nung okay na nga yung pagtataniman ko, ay pumunta naman na ako dito sa maliit na garden ng kapatid ko. Dito kasi ako nagtanim ng punla. Pagkarating ko nga dito ay dinilig ko na rin kaagad, at dito pala sa aking kanan ay pechay at dito naman sa kaliwa ay mustasa. Bago pala kami manguha ng punla, talagang dinidiligan muna namin para pagkabunot hindi kaagad siya malanta. Kumuha na pala ako dyan ng mustasa at saka pechay, at hindi ko dinamihan yung kinuha ko para kapag kinulang ay babalik na lang ako dito, malapit lang naman. Pagkabalik ko nga dito sa taniman ko ay marami ng manok na pumasok. Nakalimutan ko kasing isara yung bakod, kaya naman inabog ko nga
muna lahat dito ng manok na pumasok at mabuti na nga lang at wala pa silang kinakaykay sa mga tanim ko. Ang una ko nga munang tinanim dito ay itong pechay dahil mas mabilis tumalanta kumpara sa mustasa. Mas marami pala yung nakuha ko dyan na punla na pechay, kaya naman ang nangyari sa isang plat na to ay mas marami yung pechay kumpara sa mustasa. Pagkatapos ko pala dyang magtanim ay diniligan ko na rin kaagad. Pinasawaan ko rin pala siya dyan ng dilig para kinabukasan pag sikat ng araw ay hindi siya ganun kabilis malanta. Sana nga lang talaga kinabukasan na hindi sila matuyo sa sobrang init. So yun lang naman for today's video. Thank you for watching!